Bawal sa junk food, saka bawal matatamis, bawal basta sarap, yun lang. Kailangan na mag-adjust kasi huwag doon yung hihintayin na mag-stage 2, stage 3, stage 4, mabilis yun. Mamaya, explain natin, sobrang hirap talaga. Pag pipili mo kung anong kakainin, ang hirap sabihin kung anong kakainin. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O, hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Magandang araw mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na very familiar sa marami nating kababayan. Yan ang tinatawag na creatinine at yung mga pagkain na nagpapataas nito. So Doc, diretsahan as always. Yes, sir. Yes, sir. Ano po ba itong CKD at ano itong kinalaman nitong creatinine na to? Okay. Ang CKD, ibig sabihin, chronic kidney disease. So matagal na yon, more than 3 months to 6 months. Matagal siya. So meron tayong acute kidney disease. Ano naman yung acute kidney disease? Ang acute kidney disease kasi nagkaroon ng severe allergy. So talagang sobrang severe, nagkaroon ng inflammation. Pati kidney nagkaroon ng inflammation, nasira ang kidney. Or minsan sobrang magpagtatae. Magkalailong, susuka, nagtatae. Yun, acute kidney disease, tumataas ang creatinine. Mabilisan. Mabilisan lang yon. Kasi mabilisan, hindi naman nasira kagad. Kung hindi, tumaas lang kasi yung creatinine kasi sa sobrang daming dapat niyang trabaho, hindi niya nakayanan. Okay, na-overload. Na-overload, eksakto. Then yung chronic kidney disease, yon matagal na kasi sa ating mga, anong gusto mo? Junk food. Yung mga, palagi siya sabi mo, bawal sa junk food. Saka bawal Process. process, saka bawal matatamis. Bawal Milk tea. saka basta sarap, yun lang. Yung masasarap. Patay. So, yung creatinine naman, ang creatinine nun kasi galing sa muscle. Pag breakdown ng muscle, may creatinine. Ang ginagawa kasi ng kidney, tinatapon yung creatinine palabas. Kaya nga, medyo mababa ang level dapat natin. Ano yung normal? Ang normal level, sa lalaki kasi mas mataas. Kaya nga kasi mas malaki yung tao, mas maraming muscles ang lalaki. Ang babae mas mababa. Pero konti lang. Mayroon kasing milligram per deciliter. Ang milligram per deciliter, yon 0.6 hanggang 1.3 ganon, milligram per deciliter. Sa babae, may mga iba, mga 0.16 hanggang 1.1 ganon. Yun ang range. Okay? Pwedeng 1.2 ganon. That's milligram per deciliter. Pero kapag may isa pang tinatawag nating micromole per liter, yun, mga around 60 hanggang 110 ang normal. Okay? So, yun, palagi, ano na yung creatinine mo? Sa akin 200 na eh. Sa akin 600 na eh. Yun, malalaman natin dahil dun sa creatinine. Summary lang po, no? Pag po tayo ay mataas ang creatinine, nakuhanan tayo sa blood test, ibig sabihin ho nun, indication ba to na may sira yung kidney natin? Yes, sir. So, ang kidney ho nasisira typically kung hindi dun sa mga sinabi nyo sa acute. Diabetes po ang cause? Yes, marami yun. So, ang cause niya, high blood. Pag mataas ang blood pressure nyo, yun, unti-unti sinisira yung kidneys. Tapos, diabetes. Dahil sa sugar, unti-unti nasisira yung kidneys din. Then, sa mga kinakain natin, pag-usapan natin mamaya. Okay. So, marami palang factors and lahat yan medyo common, di ba? Habang nag-edad ang tao, high blood, high sugar. So, yun. So, Doc, na-mention natin yung creatinine. Delikado. Pag tumaas, ibig sabihin, may tama ang kidney natin. Ano po ba yung mga sinasabi nilang stages nitong CKD na to? Okay. May 5 stages. Lahat to, chronic kidney disease na. 5 stages. Yung 1, pinaka-mild. 2, 3, 4, 5. Ang 5, dapat dialysis na. Okay? Now, anong hinaharap natin? Yung eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate. Okay? Makikita na ninyo sa laboratory yung may calculation yan eh. Kinakalculate yan dahil sa creatinine level, dahil kung gano'ng kabilis na ilabas yung creatinine level, tsaka edad ng tao, tsaka kung babae siya o lalaki, kinakalculate yon. So pag nakita mo na eGFR, malalaman mo na. So pag mas pataas ang filtration, ibig sabihin mas mabilis siyang magtapon ng creatinine or mga latang dumi sa katawan, mas maganda. So itong tanda natin, 90, 60, 30. Ano yun?
more than 90, okay, more than 90, normal ang glomerular filtration rate. Okay. Kaso lang, yung stage 1, may konting ihi na protein sa urinalysis. Okay? Now, itong stage 2, ang filtration rate niya bumaba na, 60 to 89. So, mild pa lang itong dalawa. Ang moderate, ito may kinakikitaan na ng mga may konting injury na sa ultrasound. Tapos ang GFR niya is 30 to 59. Okay. Okay? Now, stage 3, yun, moderate na yon. Saka stage 4. Yung stage 4 naman, 15 to 29 ang GFR. Tapos, ito, stage 5, less than 15, which is severe chronic kidney disease, dialysis na. Misa-misa, pinapadialysis na ang stage 4. Okay. So, pag nung dialysis na, kumbaga, hindi na ho nalilinis ng kidney yung dugo natin, no, do? Okay. So, pag po meron na tayong CKD, sabihin na natin nasa stage 1 o moderate, kailangan po ba mag-adjust na tayo ng kinakain natin? Yes, sir. Okay. Kailangan na mag-adjust. Kasi huwag doon yung hihintayin na mag-stage 2, stage 3, stage 4. Mabilis yun. Ay, ganun. So, mabilis po yun, Doc. Kailangan lifestyle change as soon as possible. Yes, sir. Okay, punta na tayo sa meat of the matter. Okay. No pun intended. Ano po ba yung mga pagkaing iiwasan natin para hindi ho tumaas yung creatinine na yan? At hindi masira yung kidney natin? Lahat. Lahat. Lahat na masarap. Saka lahat talaga ng pagkain. Literal talaga kasi mamaya pag explain natin, sobrang hirap talaga. Pag pipili mo kung anong kakainin, ang hirap sabihin kung anong kakainin. Yun lang. Tubig na lang. Tubig na lang. Okay? Tapos, kailangan pa 1 litro na lang. Misa-misa, pag stage 4, stage 5 na, 1 litro pa lang. O sige. Ngayon, sige, explain lang natin ha. Di ba ang pagkain, teka, bago tayo sa pagkain, syempre, alam na ninyo ha, bawal yung mga alcohol, cigarette, bawal talaga, no? Tapos, bawal rin mga gamot, mga anti-inflammatory, ha? Tapos, Vape, Doc. Bawal. bawal yon, bawal lahat kasi may chemical kasi yon. Mm. Tapos sinusunog, nakaka-cancerous yun, okay? Then, bawal din yung mga pagka magda-dye, yung mga dye. Tapos yung mga pamahid-pamahid. Minsan sa MRI ho na tayo. Oo, yun. Kaya nga, iniiwasan natin yon. Okay? Ngayon, pag-uusapan kasi natin ngayon, kapag may kidney disease ha, hindi ko masasabing pag normal ka, bawal ha. Ito, stage 1 to stage 4 ang pinag-uusapan natin, saka stage 5. Okay? Ito, kapag normal ka, okay ka lang. So, ngayon, 3 groups ng pagkain. Di ba? Carbohydrates, sugar, bawal. Bawal na. Bawasan na natin. Bakit? Kasi ang carbohydrates, yan ang source sa diabetes. Kaya nga, pag matamis, yung kidney natin mas mabilis pasira. Okay? Then, protina. Kasi yung protina, pinakabawal. Kasi yung protina, hindi ka pwedeng kumain ng protina, tataas ang creatinine mo, magkatrabaho yung kidney mo, hindi makalabas. Yun lang. Tapos, fats. So, yung 3 kategory, di ba? Yung fats, pwede pa. Kaso lang yung fats, nagtataas ng high blood. Hypertension. So, pag mataas ang hypertension mo, ano mangyayari? Sisirain pa rin yung kidneys. So, ano kakainin mo? Mag-maintenance ka na lang. Okay, ngayon. 4 na P ang pag-uusapan natin. 4 na P. Tapos 2 S. Okay? Number 1, pinakaayaw natin, processed food. Junk food. Junk food. Fast food. Fast food. Ramen. Ano pa? So, Kasi, yes. Kasi, ang dami niya kasing chemical, number 1. Tapos, madami siyang asin. Sodium load niyang manok. 50 gram lang yung sodium niya. Pero pag niluto mo na, ligay mo ng paminta, ligay mo ng asin, tapos niluto mo na, tataas na yan. Okay. Lalo na kapag yung mga pipino, tapos iluluto mo, gawin mo, basta pag niluto mo, pinrocess mo isang bagay, tataas na times 10, times 20, times 100 ang sodium content. Kasi lalagay mo ng asin lalagay mo ng iba-ibang mga sangkap na pampataas at magpapasarap. Yun ang problema. Processed food. Okay? Number 2, protein. Ano may protein? Karne. Isda. Baboy. Baka. Yun ang pinaka number 1, ayaw natin protein. Kasi tataas ang creatinine natin So, yung isda, yun, medyo delikado. Kaya nga, konti lang. Tapos, manok. Kailangan yung breast lang, tapos konti lang ng protein. Tapos, pangatlong P, potassium. Ano yung maraming potassium? Lahat ng gulay meron. Potato, mataas ang potassium. Saging. Ano po mataas ang potassium? Yung barley, mataas ang potassium. Yung mga green leafy, mga wheatgrass, mataas ang potassium. Yun pa naman yung mga healthy dapat. Yun. Healthy siya kapag, kaya nga, gusto natin banana, kumain tayong banana Very healthy yan. Kaso kapag nagkasakit ka na, ayun, tatanggalin na natin. Mahirap na. Mabawasan natin. Then, ang huling P, yung phosphorus. Yung phosphorus kasi,
Nakikita niyo naman yan sa gatas. Dahil yung gatas, maganda siya, mataas ang calcium niya at phosphorus, pampatibay ng buto. Yung gatas, bawal sa mga may kidney problem. Mahirapan mag-excrete ng kidney yung phosphorus, dumadami ang dumadami. So yung gatas, tapos yung itlog nun, yung yellow ng itlog, maraming phosphorus. Egg Yolk. Kaya nga, tiyatapon yung kulay puti na lang. Pero yung puti, medyo, sabi ko, protein na yung puti Pero magandang albumin lang kasi siya. So, medyo pwedeng kainin yung egg white. Yan. Okay. Alright. So, 4 na P. Yung 2 S, Doc. Now, may 2 S. Sugar. Sweet. Sigurado yun. Sugar. Lahat ng sweet. So, yung prutas, minsan-minsan maganda, pero nagbabawas na rin tayo kasi dahil watermelon maganda sa kidney. Kasi nagpapaihi. Ang problema lang, minsan-minsan, dahil sa tamis niya, may fructose siya, binabawasan ko na rin para at least hindi dumaas ang diabetes niya. Okay. So, yung diabetes kasi, komplikasyon niya yung kidney disease. Sir. At ang pinakahuli, salt. So, siyempre, yun, liver. lahat ng salt, kasi nag-retain ng tubig, nagtataas ang hypertension, nasisira kidneys. So, bawasan ang salt. Tama po ba, Doc, na pag may kidney disease na yung tao, mas prone siyang magmanas dahil nagre-retain ng tubig? Yes, sir. Kaya nga, ginagawa nga nila. Pati tubig, di ba, pinakamaganda tubig. So, pagka stage 4, stage 5 ka na, dahil nagre-retain ka na, 1 litro na lang. Kasi hindi na nakakaihi masyado So, 1 litro na lang ang tubig ang pinapainom. Grabe, Doc? So, bago pa tamaan ng stage 1, stage 2, kailangan regular siguro magpa-test? Yes, sir. Doc? So, creatinine and estimated glomerular filtration rate or ang pinakamura, urinalysis lang. Dati 50 pesos, ngayon baka 100 pesos na o 200 pesos. Pero urinalysis sa kalalakihan, ihi ka muna, then salo, bago pa check. Hindi yung sabay ihi, sabay salo kaagad. May konti akong lesson dyan, Doc. Kasi maraming nagkakamali pag nagpapa-medical kami dito sa company. Hindi alam ng maraming tao, yung una mong ihi sa araw, hindi yun dapat, di ba, Doc? Tsaka dapat sa kalagitnaan. Kalagitnaan, yun. Sa kalagitnaan. Kasi, Doc, maraming lumabas dati sa amin na may protein. Ngayon pala, hindi namin alam na first ihi mo, kinuha mo agad, tapos hindi kalagitnaan. Paglabas, may protein na daw. Hindi naman pala nung inulit, negative na. Yes, sir. Yes, sir. So, midstream po yung pagkukuha sa urinalysis. So, ibig sabihin, daluhin mo muna, tapos doon mo saluhin. Yes, sir. So, Doc, nasabi nyo na lahat ng Yes. bawal. Tama. 4 na P, 2 S. Ang tanong ko ngayon, ano pa po ba ang pwede natin kainin? Yun ang abangan natin next week. Okay, so may next episode tayo ng mga pwede kahit na may konting kidney damage na ho. Yes, sir. Okay. So, yun lang po muna mga kababayan. Abangan nyo ho. Parang medyo nakakalungkot no, yung ending nitong episode. Pero I guess next week may mas positive na balita si Doc. So again, ito po si Glenn ng Medico.ph nagsasabing stay happy, stay healthy in behalf of my partner in health, not in crime, Dr. Anthony So, saying bye-bye!